Gusto mo rin ba ng isang recipe na madali lamang lutuin? Swak sa budget pero mala restaurant ang lasa nito? Kung yan ang mga hinahanap mo mga mi, swak na swak sa'yo ang video natin ngayon. Kaya naman panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo dahil kayang-kaya mo rin itong lutuin sa sarili mong kusina at hindi na kailangan pang bumili sa labas. So gagamit lamang ako dito mga mi ng isang malaking pitsyon ng manok at aalisin ko lamang yung balat nito. At pagkatapos ko naman itong maalisan ng balat mga mi ay hihiwain ko lamang ito into cubes. Para mas lalong maging malasa ang ating manok, imamarinate ko lamang ito ng oyster sauce, pamintang pino. Maglalagay din ako dito ng konting asin, 1 tablespoon ng onion powder, 1 kutsara ng garlic powder, at 1 pirasong itlog. Hinalo-halo ko lamang ito mga mi gamit ang aking kamay at syempre siguraduhin lamang natin na malinis ang ating kamay bago natin ito ipanghalo. Sunod naman ay maglalagay na ako dito ng 3 kutsara ng harina, 3 kutsara ng cornstarch at konting baking powder. Ang paglalagay ng baking powder mga mi ay optional lamang kaya naman pwede kahit hindi nyo ito lagyan. I-set aside muna natin ito tsaka ko naman titimplahan yung ipang-coat ko mamaya sa ating manok. Pinagsama-sama ko lamang ang harina, onion powder, garlic powder, cornstarch, konting asin at pamintang pino. Hahaluin ko lamang ito mga mi hanggang sa maging well-distributed na yung mga sangkap na inilagay natin. Sunod naman mga mi ay i-coat ko na dito yung ating mga manok. At para mas lalong tumagal yung lutong ng ating manok, kaya naman meron na naman akong isang technique na i-share sa inyo. Pagkatapos ko itong ma-coat ng harina, meron ako ditong malamig na tubig na galing sa freezer. Ibababad ko lamang dito ng around 5 seconds yung ating manok. Pagkatapos ay ibabalik ko ito sa harina na merong sangkap. Don't worry guys dahil hindi maaalis yung unang coating natin ng harina dahil nga 5 seconds lamang natin itong ibababad. Syempre hindi rin maaalis yung mga pampalasang inilagay natin sa ating manok. Ulit-ulitin lamang natin ang ganitong proseso hanggang sa maubos na yung ating manok. Pagkatapos ay magpipirito na ako dito. At tignan nyo naman mga mi, 1 pirasong pitso lamang ang aking ginamit pero napakarami kong nagawang mga chicken poppers. Hintayin lamang natin itong maging golden brown pagkatapos ay ibaligtad na natin ito para yung sa kabilang side naman yung maluto. At habang hinihintay ko itong maluto, gagawin ko naman yung ating sauce. Sa isang mangkok, ilalagay ko lamang dito yung sabaw ng ating pineapple tidbits. Maglalagay din ako dito ng 3 kutsara ng ketchup, 2 tablespoon ng suka, 2 tablespoon ng asukal, 1 tablespoon ng toyo, pamintang pino, at 1 tablespoon din ng oyster sauce. Hahaluin ko lamang ito ng mabuti hanggang sa malusaw na yung asukal na inilagay ko. Pagkatapos nito mga mi, magigisa na ako dito ng bawang at sibuyas. Kapag lumabas na ang aroma nito, ilalagay ko na dito yung carrots at yung red pepper. Tsaka ko naman dito ilalagay na yung tinimpla natin kanina na sauce. Hahaluin ko lamang ulit ito mga mi at hihintayin ko lamang itong kumulo pa. Nagdagdag din pala ako dito mga mi ng konting tubig at hindi ko na ito na videohan pa. At kapag kumukulo na ito, maglalagay na ako dito ng slurry. Yung slurry natin guys, naglagay lamang ako ng 1 kutsarang harina at 2 kutsara lamang ng tubig. Pakuluan ko pa ito ng konti sa mahinang apoy lamang at ilalagay ko na yung ating pineapple tidbits. At once na kumukulo na ito mga mi, ay isasali ko na dito yung ating chicken poppers. Hahaluin ko lamang ito hanggang sa ma-coat na lahat ng sweet and sour sauce yung ating manok. Kalagay ko nga kanina sa ating sweet and sour sauce mga minyos ko, managkat na yung mga ningluluto ko. Sa amoy pa lang mga mi, nakakagutom na. Tignan mo naman mga mi, napakarami ng naluto ko at makakakain dito yung 4 hanggang sa 5 katao. Bukod sa nakatipid na tayo, mas marami pa ang
ang makakakain kapag iniluto mo na lang ito sa bahay. Pinapakulo ko pa nga ito ng konti mga mi pero hindi ko na natiis. Tinikman ko na nga ito. At pagkatapos lamang ng konting pagpapakulo ay itin-turn off ko na yung ating apoy at ready to serve na ang ating sweet and sour chicken. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mi? I-try nyo na rin ang recipe na to. Bukod sa nakatipid ka na, mas marami pa ang mapapakain mo nito. At paniguradong magugustuhan din yan ng inyong mga anak. Hindi mo na rin pa kailangang pumunta sa isang mamahaling restaurant para lang makabili ng sweet and sour chicken. At kung umabot ka sa puntong ito ng ating video, i-comment mo naman mga mi kung taga saan ka para naman malaman ko kung hanggang saan umabot ang aking video. At syempre, don't forget to like this video and share it to your friends para masubukan din nila ang recipe natin. Yun lang. Bye! Mwah!